morning and welcome back po sa Panahon TV. Sa punong ito para po magabay na tayo sa inaasahan lagi ng panahon sa mga susunod na oras, makakasama po natin sa Mr. Jory Lois na isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Good morning, Mr. Lois. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Pilipinas. Mr. Lois, unahin na po natin ito dahil binabantayan pa rin po natin ang isang bagyo na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Ano na po ba ang latest information natin hinggil dito kay Bagyong Paeng? At ayan po ba ay mananatili pa rin dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa mga susunod pang mga araw? Okay, as of 4 a.m., si Paeng po ay nasa 1295 kilometers silangan itong Basco, Batanes. At patuloy niyang tatahakin itong northeast direction sa bilis na 15 km bawat oras. Bahagyang humina po itong si Paeng dahil po medyo umaangat na siya. Tumataas na ang kanyang kumbaga latitude, yung kanyang location. At ngayon nasa 195 km per hour na lang ang kanyang lakas. At kung magpapatuloy po ang kanyang northeast direction, inaasahang mamaya lang po hapon ay lalabas na po ng Philippine Area of Responsibility dito po sa eastern boundary po ng PAR. At kung bibilis pa nga, maaring sa katanghalian ay lumabas na po ito ng PAR. Okay, so ayan po mga kababayan, nalaman na po natin ang update tungkol po dito kay Bagyong Paeng na nasa loob pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay bahagya pong humina at nabanggit nga po ni Mr. Lois, maaari po nga within the day ay ito po ay makalabas na ng tuluyan sa ating park. Kaya patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod pang mga oras. Tutok lang po kayo, dito lang po yan sa Panahon TV. At Mr. Lois, ito naman po, meron po bang epekto itong Bagyong Paeng dito po sa lagay ng ating panahon? Ano po ba ang nilalaman ng inyong 5 a.m. weather forecast para po sa araw na ito? Actually, Amor, wala talagang epekto itong si Bagyong Paeng sa alinmang bahagi po ng ating bansa. At sa ngayon nga, patuloy pa nga yung kanyang northeast direction. Ibig sabihin, lumalayo pa nga siya sa ating bansa. Pero nakakakita po tayo ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan dito po sa may Central Visayas. Yan po yung Cebu, Bohol. At dito rin sa malaking bahagi po ng Mindanao, may light to moderate rains na inaasahan po na mararanasan ngayong araw na to. Ang Northern Luzon naman, particularly yung rehiyon ng Ilocos, yung Cagayan Valley, yung Cordillera, magkakaroon yan ng mga pulupulong mahinang pag-ulan. Dulot po yan ng amihan na pinalalakas pa rin itong bagyong si Paeng. Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa o yung mga lugar na hindi ko po nasabi, magiging maganda po ang lagay ng panahon, maliban siyempre sa mga pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat na maaaring maranasan po sa hapon o sa gabi. Yan naman po ay mga maliliit na lugar lamang. So yan po, nabigyan po tayo ng ideya so kung ano nga ba ang mga dapat nating asahan para sa araw na ito sa lagay po ng ating panahon. Linawin lamang po natin, wala pong direktang epekto itong Bagyong Paeng, bagamat ito po ay nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero gayon pa man, meron po tayong inaasahan ng mga kaulapan na magdudulot pa rin ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog sa ilang bahagi po ng Visayas and Mindanao. At syempre ito pa rin pong northeast monsoon ay patuloy pa rin po sa pag-iral dito sa ating bansa. At dahil nga po dyan, nabanggit nyo po ang tungkol dito sa hanging amihan. Meron po ba itong epekto pa rin sa lagay po ng ating mga karagatan sa araw na ito? Magiging ligtas po ba ang pagbabiyahe sa mga baybayin ng Pilipinas? Katulad nga lang nasabi ko kanina, pinalalakas ng Paeng itong northeast monsoon o ang amihan. At dahil po dyan, inaasahan na dito po sa may northern seaboards ng Northern Luzon, kasama na rin dyan yung mga silangang karagatan mula Luzon hanggang dito po sa Visayas. Ipinagbabawal po muna ang pumalaot sa mga lugar na yan, lalo na po yung mga maliliit na sasakyan dagat dahil po napakadelikado. Matataas po yung mga pagalon at malalakas po ang paghangin na maaaring maranasan sa lugar na yan. Kaya po, para po sa araw na to, wag po muna kayong pumalaot sa lugar na yan. Okay, so tandaan po natin, kahit po wala pong epekto itong Bagyong Paeng dito po sa anumang bahagi ng ating bansa dahil naman po pinalalakas nito itong hanging amihan o northeast monsoon ay may nakataas pa rin na gale warning sa ilang baybayin po ng ating bansa. Kaya naman po paalala natin sa merong po mga maliit na sakyang pandagat, hindi po muna kayo pwedeng pumalaot o maglayag sa mga nabanggit pong baybayin ni Mr. Lois. Kaya kayo po ay patuloy na mag-ingat at syempre mag-monitor po ng updates mula po yan sa Pag-asa. At eto naman po Mr. Lois, dahil nga po opisyal
tumagal na itong hanging amihan dito sa ating bansa. Paano po nito naapektuhan ang lagay ng ating temperatura noong nakalipas sa buwan? Pwede po ba nating ibahagi yung 5 sa pinakamababang temperaturang naitala po natin noong nakaraang buwan? Yan po ay October 2014. Okay, noong October, no, kahit papaano, may mga lugar na kung saan nakakuha ng mga mabababang temperatura. At kung titingnan natin, dito sa Baguio City, nakakuha ng 14.4. At dito naman sa Science Garden sa Quezon City, nakakuha po tayo ng 21.2. So, yung normal yan halos hindi naman din kumbaga, hindi siya bumaba talaga dun sa normal na nararanasan or mararanasan during that month ng October. At ito namang November, medyo may kataasan pa rin yung mga nakukuha nating minimum temperature. Kasi yung amihan ay kumbaga nahahati nitong bagyo. Kaya po yung konti lang yung mga dumadating sa atin na epekto nitong amihan. Pero once na nawala na itong bagyong Sipaeng o namatay na, nag-dissipate na, maaring itong amihan, yung full force ng amihan ay maranasan na po natin. Kaya maaring bumaba na po yung temperatura. Hindi lamang po sa Luzon, maaring umabot pa ng Visayas. So yan po, nalaman po natin na dito po sa Baguio City na itala na po natin ng 14.4 degrees Celsius itong Oktubre. Samantalang dito naman po Science Garden nakapagtala po tayo. Dito lang po yan sa may Quezon City. Umabot po ito ng 21.2 degrees Celsius. So ngayon naman po patuloy po nating babantayan din ito po nga epekto nitong northeast monsoon sa lagay po ng ating temperatura. At patuloy po kayong tumutok para po malaman po natin kung meron na nga bang pagbaba talaga at paglamig dito sa lagay ng ating panahon. At ang panghuling katanungan na lamang po, Mr. Lloyd, kung obserbahan po natin, mapapansin po natin na itong mga nakalipas sa linggo, yung mga bagyo pong pumapasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mula po yan kay Bagyong Neneng hanggang kay Bagyong Ompong. Hanggang ngayon po dito kay Bagyong Paeng, talaga pong sila po ay malalakas sa bagyo at nasa kategorya po yan ng typhoon. Ibig sabihin po nito talaga po yan yung pinakamalakas na classification ng tropical cyclone. So meron po bang significant factor na nagiging dahilan kung bakit halos sunod-sunod yung malalakas sa bagyo na pumapasok dito sa ating or ganito lang po ba talaga yung trend kapag po bare months na? Well, personally, wala akong nakikitang factor para masabi natin talaga na during bare months ay malalakas na bagyo talaga or ang pwede nating maranasan. Kung titingnan natin last year, naranasan natin yung pinakamalakas na bagyo sa buong mundo. Yan po yung Yolanda. Pero yung bago kay Yolanda at pagkatapos ni Yolanda, nakita naman po natin na dalawang mahinang bagyo ang kumbaga tumama pa dito sa may northeastern Mindanao. So, hindi natin talaga masasabi na during bare months ay talagang purong malalakas na bagyo yung mararanasan. Siguro sa akin, dalawa lang yung factor na nakikita ko na kumbaga nagsisilbing catalyst para mag-intensify itong mga bagyo na to. Yan po yung temperatura ng dagat at yung tinatawag din nating vertical wind shear. So pag mataas po ang temperatura ng dagat, siyempre po may chances na mag-intensify po yung bagyo. Kung mababa po yung vertical wind shear, may chances din po na lumakas yung bagyo. Nagiging significant lang siguro yung napapansin natin na bakit malalakas yung bagyo dahil at this bare months na sinasabi ay dito po nagla-landfall yung mga bagyo kaya napapansin po natin yung mga malalakas na bagyo. Pero totally wala po ako talagang nakikitang iba pang factor para doon. Okay, so ayan po, naintindihan po natin na talaga naman po nga, iba-iba naman po talaga yung lakas o intensity po ng mga bagyo na pumapasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility mapa, bare months man yan or anumang buwan. Kaya naman po patuloy po talaga tayo mag-monitor sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon, lalong-lalo pa ngayon na naintindihan po natin yung dalawang factors na posible po na nakaka-contribute po sa paglakas ng mga bagyo na banggit po ni Mr. Lloyd. Ito po nga temperatura ng ating mga karagatan at ganun din ito nga impluensya naman ng vertical wind shear. So, maraming salamat po Mr. Jory Lois sa ibahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon at syempre mga dagdag kaalaman para sa ating mga manonood. Nakasama nga po natin ang isa sa mga weather forecasters ng Pag-asa. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.